Pero itong si Isaiah, nung siya na-encounter niya ang presence ni God, nakita niya ang kanyang sarili. At nung nakita niya ang sarili niya, kapatid, ito yung gusto ni God na gawin natin. Siya po ay nagsisi. Sabi ni Isaiah, "Woe unto me, a man of unclean lips." Doon ako nagkaroon ng tanong. Sabi ko, grabe, propeta ito. Ang ginagamit ng propeta, bibig. Declare yan, di ba? Pero nung nakita niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng personal encounter with God. Ang sinabi ni Isaiah, "Woe unto me." Ito ay matinding propeta ng Diyos. Pero nung nakaharap niya si God, nakita niya pa rin yung mga pagkukulang niya. Sabi niya, "Woe unto me, I am a man of unclean lips and I live among people of unclean lips." Kahit napaka-modern na ng mundo, hinding-hindi si Lord ang mag-a-adapt sa iyo. Mga kapatid, when it comes to sin, kailanman hindi ka tolerate ng Panginoon. Tandaan mo yan. Bakit? Dahil ba malupit si Lord? Hindi. Dahil mabuti ang Panginoon. Ayaw niya na manatili ka sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon na yung kasalanan ay maging hadlang para maranasan mo ang matinding buhay na plano sa iyo ng Panginoon. At ito yung gusto kong makita nating lahat. Na ito pong pandemic na ito, maaaring inalaw ni God, gaya ng ginawa niya sa time nila Isaiah, just for you to see yourself. Nasaan ka na ba talaga? Ano ba talaga ang kondisyon ng puso mo sa Panginoon? Why? Dahil yan ang pinakamahalaga. Kahit nawala yung kung ano-anong bagay sa buhay mo, oo, mahalaga yon. Pero mas ang pinakamahalaga ay ang iyong kaluluwa. Tandaan niyo po yan. Ang sabi ng Biblia, "What can it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul?" Pero kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak, baliwala ka. Sayang ang buhay mo. Kaya nga ang Panginoon, dahil mahal niya si Isaiah, that time kahit na pandemic, sabi ni Lord, "Isaiah, hindi yan ang pinakamahalaga. Tumingin ka sa akin, unahin mo ang kondisyon ng iyong puso."